Biruin mo ho ang ibang bansa, nakikita po ang kalidad ng pagtatrabaho ng ating Pangulo. At sila po mismo ang nagsasabi, sana magkaroon din kami ng leader na kagaya mo. Biruin nyo ho yan mga boss Pakinggan nyo ho mga bossing. Eto. Pakinggan ho natin. Thank you very much. Ayan interview ho yan ni Palki Sharma mga bossing. Ito po ay isa sa newscaster na akin po sinusubaybayan, lalong-lalo na po pag-usaping geopolitics mga bossing. Dati ho, nasa Wion siya, ngayon hindi ko na alam kung ano yung kanyang kung ano o kung saan na siya news anchor ngayon mga boss. Sabi ni Monarch the Great, ang ganda ni Palki Sharma. At saka ho kapag yung nagsalita ho ng English to, malabong-malabo po. Kahit po Indian ito, malayong-malayo po sa pagkakahawig nung kay Robin Padilla. Pakinggan ho natin mga kababayan. Thank you very much, Mr. President, for your time and for your candor. You've taken all the questions and you said that we are in an age of uncertainties. I think at this stage, I think the world needs leaders who can balance allies, adversaries, and domestic expectations, leaders like you. Thank you very much. I fully agree with you. Thank you very much. Saka ho yan mga bossing, rektahan po yan. Wala pong halong bias yan si Palki Sharma. Bakit naman po kaya napasabi ng ganito si Palki Sharma mga bossing kay Pangulong Bongbong Marcos? Lalong-lalo na kasi yung mga sinabi, yung mga napag-usapan, yung mga napagkasunduan ng India at ng Pilipinas, mga kababayan, hindi po matatawaran ng ating Pangulo. Napakalupit. Napakalupit. Isipin nyo na lang ho, si Inday Sara Duterte ang nandyan sa posisyon ng ating Pangulo ngayon. Sa tingin nyo ho, mga kababayan, magmumura. Sa tingin nyo ho, mga kababayan, makakasabay? Tingin ko hindi Baka mag-ala Robin Padilla lang ho yun, mga boss Yung tipo bang ala Robin Padilla na magbabasa ng isang libro tapos hindi naman alam kung ano yung sinasaad doon sa libro. Hindi naman pala yun yung pinag-uusapan doon sa kanilang pinagdedebatehan. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, straight to the point, mahusay, magaling, magpaliwanag, mahusay mag-English, kayang-kaya nating iharap sa kahit na sinong leader pa ng mundo, mga bossing. Ito po ang paliwanag din ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss, Chief Amo, sir. I assure you with the greatest. Ito ay tungkol, mga kababayan, doon sa kumbaga mga teritoryo, etc., etc. But the two things are not mutually exclusive. You can defend your sovereignty, you can defend your territory, you can do all of that. You can modernize your military, and at the same time, you can continue to be a friend to all and an enemy of none. Yan ang sinasabi ko. Ano po? Pwede kang magpalakas ng militar mo, pwede kang mag-upgrade ng iyong mga sandata nang nananatili na kaibigan natin. Kaso mga kababayan, yung China hindi naman po kasi ganun ang kilos Ang kilos niyan pailalim ho, mga bossing. Komunistang bansa, mga tuso ho yan, mga kababayan. Di ho ba? Tingin ko nga Tingin ko lang Opinion ko lang ito sa nakita ko, mga kababayan. Yung meeting nila, yung meeting po ng ambassador ng China doon sa ating mga senador, nakakatakot ho yun, mga bossing. Dahil tingin ko, simula nung nag-umpisa yung impeachment at simula nung nakita nila, nako, eto palang mga senador na ito, kayang suwayin ang konstitusyon ng Pilipinas. Para sa mga Duterte. Bakit ko sinabing kayang suwayin? Yung shall forthwith, yung forthwith na word lang na huna yun, mga kababayan. Yun lang. Hindi sinunod ng Senado. Konstitusyon ng Pilipinas ho yun, mga kababayan. Siyempre makakita ng konting butas yan, makakita ng konting kakampi o posibleng kumampi sa kanila yan, imi-meeting agad nila yan. Imi-meeting agad nila yan. Sa tingin ko, mga bossing, nakakita sila ng pagkakataon, doon sa mga senador natin
nako eto, mala Duterte din pala itong mga ito. Kayang-kaya natin paikutin itong mga ito. I-meeting mo yan. Oh, ano ko lang po yun. Kumbaga, naiisip ko lang po iyon mga kababayan. Dahil alam naman natin, no, kung sino po ang best friend ng China sa mga nagdaang presidente. Kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo pwedeng maging best friend kung binubuli nyo kami. Hindi uubra sa amin yung pambubuli ninyo. Magkaibigan tayo, pero hindi ibig sabihin na hindi kami papalag sa inyo kapag inaagawan nyo kami ng teritoryo. Yan po si Pangulong Bongbong Marcos, no? Hindi po kagaya yan nung dating presidente na na sunod-sunuran lang po sa China. Kesyo pinainan tayong mga Pilipino, pinainan tayo na, pupunta ako doon sa West Philippine Sea at itatarak ko ang bandila ng Pilipinas. Pain lang ho sa atin yun eh. Natupad ho ba? Wala. Parehas ho yun, mga kababayan, sa nakikita ko doon sa 2,000 piso pababa, libre ang kuryente ni Marcoleta. Parehas ho yun, mga bossing. Anyway, mahaba pa naman ang panunungkulan ni Marcoleta. Baka matupad. Pero mukhang sa nakikita ko, simula nung sinabi niya yon hanggang ngayon, hindi na ulit na pag-uusapan. At mukhang kinalimutan na. Sabi ni Gigi Yam, TGIF, happy weekends to all. Happy watching from Osaka, Japan. Napapanood din pala tayo dyan sa Japan, ano? Salamat po, madam. So that there is no misunderstanding. Let me say it again. The Philippines will not cede 1 square inch of our territory. Nakita ho nyo yan? Nakita nyo po ang pagkakaiba ng dalawang pangulo. Ni isa na inch, 1 pulgada ng aming teritoryo. Hindi namin hahayaang makuha ng ibang lahi yan. Hindi namin hahayaan na makamkam yan ng ibang bansa. Yan ang Pangulong Pilipinas, mga bossing. Kaya naman po kahit po yung mga dati, kabardagulan natin, kaasaran natin, kabwisitan natin, yung mga kakamping. Dahil ganyan po ang stand ng ating Pangulo para sa ating bansa, mga bossing, sumusuporta sila. At ako naman na-appreciate ko yung pagiging tunay na oposisyon nila. Yan po ang tunay na oposisyon. Huwag po tayong magpapalinlang doon sa mga nagsasabi na kami ang tunay na oposisyon. Tapos yung pala ang mga berada lang nila, ang mga tikada lang nila puro paninira lang po. Ang tunay na oposisyon, mga kababayan, eto pong mga kakamping na kapag nakita nila na yung kasalungat nila na nasa posisyon tama ang ginagawa, sumusuporta. Kasi isa lang din po ang gusto nilang mangyari sa bayang Pilipinas, ang umangat, lumago at muling maging number 1 sa buong mundo, mga bossing. Yung presidente dati, naalala nyo yung mga pinagsasabi ng presidente dati? Kay Pangulo, kahit 1 pulgada, kahit kaliit-liitang, kahit 1 sentimetro ng ating teritoryo, hindi natin hahayaan na masakop ng ibang bansa. Versus, papel lang yan, tubig lang yan, bato lang yan. No? Dating Pangulo, helicopter ng China, dinaanan yung isand na atin, hindi nagpaalam. Bato lang yan. Bukas ulit, ganun ulit ang ginawa, no? Hindi sinisita bato nga lang daw Tapos sumunod na araw, ganun, sasabihin ng China, naku, tingnan mo sila, okay lang sa kanila na lumagpas tayo doon sa kanilang teritoryo. Susunod, 5 kilometro na. Susunod, 7 kilometro na. Susunod, ikot nga tayo ng Maynila. Tingnan natin kung sisitahin tayo. Ganyan na ho yan, mga kababayan. No? Buti na lang po